minamaliit ang kalagayan dahil sa kakaunti pa ang kaanib noon. Kami ay namamahayag dyan sa mga kanto-kanto dyan. Inuulan kami ng bato. Nananalangin kami, umuugong ang bato sa bubungan. Sabi ng sugo, magtiis kayo at kahit mahirap ang buhay, may pagpapala ang Diyos sa iyo. Sumalakay ang mga sundalong Hapon. Pilit siyang pinatitigil at pinabababa sa tribuna. Pero nakita ng mga kapatid ang tapang ng kapatid na Felix Manalo. May mga naghimagsik din at lumaban, bunga ng inggit, subalit ang sugo ay nanatiling matatag. Kahit saglit ay hindi siya natinag. Marapat lamang na ating alalahanin ang sugo na nagpagal para sa atin sa tuwing binubulay natin ang ating banal na kahalalan. Marami man po sa atin ang hindi personal na nasaksihan ang gawaing pangangaral ng kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Sa pag-aaral sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo ay masasabing guided po siya ng ating Panginoong Diyos. Iniudyok ng ating Panginoong Diyos sa Kanya kung saan magpupunta upang mangaral at kung saan magtatatag ng mga lokal ng iglesia. Kung susundan ang paglalakbay ng sugo pagkatapos ng 3 araw at 3 gabing masusing pag-aaral ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, ang unang pinuntahan niya kasama ang kanyang may bahay, ang kapatid na Honorata de Guzman, ay ang Atlantic Gulf and Pacific Company sa Punta Santa Ana, Manila. Upang doon ipangaral ang Iglesia ni Cristo at gampanan ang napakahalaga at napakadakilang tungkulin na iniyatang ng Panginoong Diyos sa Kanya. Sa maraming Pilipino, ang Punta Santa Ana ay isang pangkaraniwang lugar lamang. Ngunit para sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang dakong ito ay makasaysayan. Mapapansin na noon pa man ay may direksyon at guidance na ng Panginoong Diyos ang paglalakbay ng sugo. Sa tulong ng Panginoong Diyos ay planado na ang kanyang bawat hakbang kung saan siya patungo noong mga huling buwan ng 1913. Ano po ba ang AGNP sa kasaysayan ng Iglesia ni Cristo? Doon po itinalagang magmumula ang mga unang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Si kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw, ay nagsimulang mangaral ng dalisay na ebanghelyo doon sa kubo o barracks ng mga naglilingkod sa Atlantic Gulf and Pacific Company. Yung mga kanyang dating mga kasamahan sa dati niyang relihiyon, doon sila nagtatrabaho. Sila ang pinuntahan ng kapatid na Felix Manalo at doon siya nagpasimulang mangaral tungkol sa tunay na paraan kung paano ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng Iglesia ni Cristo. Ang marami sa mga nakinig sa pangangaral ng kapatid na Felix Manalo ay sumampalataya at sila ay nabautismuhan. Kaya sila'y naging kaanib
sa Iglesia ni Cristo. Sa mga pangangaral po ng sugo ay marami siyang nasagupang hadlang. Inusig siya at pinagsabihan pa ng isang mangangaral ng misyon Kristiyana na labag sa batas ang iglesia na kanyang ipinangangaral dahil hindi ito nakarehistro. Ang mangangaral na yon ay si Justino Casanova na dumating ang panahon ay naging kaanib din sa iglesia at naging ministro pa nga. Upang maiparehistro ang iglesia sa pamahalaan, lumapit ang kapatid na Felix Manalo sa kaibigan niyang abogado na si Juan Natividad. Siya ang tumulong sa sugo upang maiparehistro ang Iglesia ni Cristo sa pamahalaan. Nagkaroon nga ng pahayag si Attorney Juan Natividad. Ang sabi niya, para kang papatag ng mga bundok na ang gamit mo lamang ay ang iyong mga kamay. Sa kabila noon ay hindi natigatig ang kapatid na Felix Manalo. Ang pagkakarehistro ay natapat, eksakto, July 27, 1914. Kaalinsabay na kaalinsabay ng pagsiklab ng digmaang pambuong sanglibutan. Ang First World War na unang naganap sa Europa. May mga naghimagsik din at lumaban bunga ng inggit, subalit ang sugo ay nanatiling matatag. Kahit saglit ay hindi siya natinag. Sinasabi nila na paano niya maging sugo? Hindi naman nag-aral. Kaya sabi nila, hindi maaaring sugo yan. Sa kabila ng lahat ng yan, ang kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw, ay hindi natinag, hindi natigatig sa pagtupad niya ng kanyang banal na tungkulin. Sa kabila ng mga pag-uusig at sa kabila ng ibang mga pinagsasamba noon ay nasa abang kalagayan pero masiglang sumasamba, naglilingkod sa ating Panginoong Diyos, hindi na dadaig ng pag-uusig maging ng mga kahirapan ng pamumuhay sa panoong iyon. Minamaliit ang kalagayan dahil sa kakaunti pa ang kaanib noon. Pero sa kabila ng lahat ng pag-uusti ng mga tao, kahit na kaunti pa ang bilang ng mga kapatid, naninindigan. Hindi nila pinapansin kung ano ang sinasabi laban sa iglesia. Ang isa pang kahayagan na visionary ang kapatid na Felix Manalo ay alam niya kung ano ang mabilis na paraan upang maipangaral ang mga salita ng Diyos sa iba't ibang lalawigan. Naglakbay siya sa iba't ibang bayan. Malaking role ang ginampanan ng railway system ng Pilipinas noon upang maipangaral ng sugo at mga ministro ang salita ng Diyos sa malalayong dako. Naging mabilis na mode of transportation ng tren upang agad marating ng sugo at ng mga unang ministro ang mga bayan kung saan sila nagsasagawa ng mga kampanya o pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Nung namahayag po ang sugo sa plaza, mapalad po kami kasi tumupad po kami. Ang upuan ng mga mang-aawit po sa harapan, maraming tao talaga. Punong-puno hanggang sa labas ng kalsada, walang madaanan yung sasakyan. Kami nakaupo sa harapan ng sugo. Dito kami nakaupo ng mga mang-aawit dito. Ang mga probinsyang nakarating dito ang Tarlac, Bataan, dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Isabela, Tugigaraw, Benguet. Nasasabik po sila na magkita ang sugo
at ang dala nilang mga salita. Pag nangangasiwa ang sugo, ang laging sinasabi, magtiwala at sumampalataya, huwag mawala ng pag-asa. Magtiwala lang sa salita ng Diyos. Yung biyaya sa buhay espiritual, madadama mo sa puso mo ang dala ng sugo. Nangasiwa ng pagsamba ang sugo. Kaya nagkaroon po ako ng pagkakadaong makadaupang palad ang sugo. Sobrang saya po at pagka po ako'y nakauwi na, lahat ng kapatid na makakausap ko, pinagmamalaki ko na nakadaupang palad ko ang sugo. Ang sugo po, napakadami rin pong kwento, napakadaming payo na hindi kayo sasawang makinig. Yung mga payong ang kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay, pahalagahan ang ating karapatang tinanggap. Ituro sa mga anak ninyo ang kahalagahan ng ating pananampalataya. Ang unang-unang pagkakataon na nakadaw pangpalad ko ang kapatid na Felix Manalo ay noong pumunta sila sa Isabela na nagsagawa ng malaking gawain. Yun ay propaganda sa labas ng bahay-sambahan na saksihan ko kung paano inusig ng mga kumakaaway yung mga sinasagawang propaganda. Mayroon pang pangyayari na inakyat yung ministrong tagapagsalita at akmang sasaktan lamang ay hindi na ituloy dahil may mga diakono na naroon din na nakaawat sa kanilang masamang hangarin. Siguro ito mga 1957, dumalaw po ang sugo. Napakamapalad ako at pagdating ng kapatid na Manalo, nandun kami lahat. Sabi ng sugo, magtiis kayo at kahit mahirap ang buhay, may pagpapala ang Diyos sa iyo. Hindi malilimutan ang inyong pagpapakasakit. Ang tatay ko nga ay ministro, kami ay namamahayag dyan sa mga kanto-kanto dyan. Tapos nung tatatag ng lokal sa Mayaw Parada, kami hinabol ng taga ng Teniente del Barrio. Ginugulo daw namin ang kanyang barrio, ang kanyang barangay. Nagkaroon ko ng doon. Noong pamamahayag kong iglesia, puro iglesia, si kapatid na Manalo ng Asiwa. Sala namin, lalo kami tumibay sa pagka-iglesia. Kaya hanggang ngayon, iglesia kami. Malaki pinagdaanan namin sa bahay kami sumasamba. Sa bahay lang. Binabato pa. Nananalangin kami, umuugong ang bato sa bubungan. Yan ang experience ko. Naalala sila. Dahil umuugong ang bato, hindi alam kung sila bumabatukan. Yan ang talagang kinindigan namin. Mamamatay na kami dyan. Hindi ko na alis dyan. Mamamatay na kami dyan pagka-iglesia. Hindi ko na alis. Yun lang talagang namin. Nandiyan ang kaligtasan talaga. Ang kapatid na Manalo ay nangasiwa ng pamamahayag dito sa Batangas. Marami namang nakinig ng mga aral na sumampalataya sila sa sinabi ng sinugo na dapat umanib na sa loob ng iglesia at malapit na ang paghuhukom. Sa awa at tulong ng Panginoong Diyos, bago pa man sumiklab ang World War II
noong 1939 ay 11 distrito na ang naitatag ng kapatid na Felix Manalo. Noong panahon ng ikalawang digmaang pangsanglibutan, ang Iglesia ni Cristo ay nakaranas ng matinding pag-uusig. Isang pagkakataon na ang kapatid na Felix Manalo ay nangangasiwa ng isang pagsamba sa lokal ng tayuman. Samantalang siya'y nangangaral, nagtuturo ng leksyon, sumalakay ang mga sundalong Hapon. Pilit siyang pinatitigil at pinabababa sa tribuna. Natakot ang mga kapatid, naghiyawan sila, hindi mapigil na maiyak sa mga nangyayari sa panahon na yon. Pero nakita ng mga kapatid ang tapang ng kapatid na Felix Manalo. Hindi siya natinag, nagpatuloy siya sa pagtuturo sa pangangasiwa ng pagsamba. Dahil sa nakitang yun ng mga sundalong Hapon, na hindi nila mapatigil sa pangaral ng kapatid na Felix Manalo samantalang nangangasiwa ng pagsamba, sabi ng mga matatandang nakasaksi na nagsalaysay sa panahon namin ng kami kabataan pa, ang mga sundalong Hapon ay naupo na lamang sa pagsamba at hinintay nila na matapos ang pagsamba, saka na lamang nila dinakip ang kapatid na Felix Manalo. Sa panahon din ng digmaan, maraming hirap ang tiniis ng mga kapatid. May mga pagkakataon na nadadakip ang mga manggagawa at mga ministro at sila'y hinuhuli ng mga sundalong Hapon. May mga tagpo na sila'y pinapaguhukay ng magiging sarili nilang libingan. Sa kabila nun, ang mga naon ng mga ministro kasama ng mga kapatid, sa gitna ng matinding pag-uusig sa panahon ng digmaan, ay hindi natigatig, nanindigan sila. Sa gabi, puto ka ng nagbobomba ang hapon. Tago kami sa may dugout doon kami nagtatago. Pagka balita dadating ang Hapon, may mga shelter pong tumatalong ka lang para may takip na. Nakapagpatuloy naman po sa pagsamba, hindi ko na po namin naranasan na hindi makasamba. The Sugo used to come frequently to Binangonan, and he would be very happy to see the brethren. Kaya ito po yung mga kamag-anak ko, lolos and lolas, aunts and uncles around the Sugo, na sila po ang kinasangkapan doon sa formulation ng mga lokal all the way to Pililya, no? Ang daming lokal na na-established. Kasi matatapang sila. Undaunted sila sa pananampalataya. Matibay. Nang matapos ang ikalawang digmaang pangsanglibutan, ay hindi pa rin natigil ang pag-uusig sa iglesia. Nung dumating kasi ang pagkakataon na isang samahan na lumalaban sa gobyerno, kung tawagin ay mga HOK, meron silang nais na ihingi ng tulong na pagkaisahan ng iglesia. Subalit, hindi pumayag ang kapatid na Felix Manalo.
Kaya isang tagpo ay binalak nilang tambangan ang kapatid na Felix Manalo. Inabangan nila. Alam nila na doon dadaan ang kapatid na Felix Manalo. Samantalang bago nangyari yon, ay papanaog ng hagdanan ng kapatid na Felix Manalo. Sa hindi inaasahang pangyayari, ay natalisod, napilay ang kapatid na Felix Manalo. Kaya sa halip na mapaslang siya ng mga kabilang sahok, ay naligtas ang kapatid na Felix Manalo. Sa kasalukuyang panahon, taglay ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang paninindigan at pananampalataya na tinaglay noon ng sugo at ang mga tunay na kaanib. Kahit ang kanilang buhay ay nasa gitna ng panganib ng digmaan o kalamidad, ay tuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ang isang malinaw na kahayagan nito ay ang mga kapatid natin na nasa gitnang silangan na naiipit sa digmaan, buong giting nilang ipinahayag na kung aabutan man po kami ng hangganan, ay wala ng pinakamagandang pagkakataon, kundi ang sila ay nasa mga pagsamba. Kung noon ay harapan o pisikalan ng pagtuligsa at paglaban sa iglesia, ngayong digital age, sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eduardo Manalo sa Iglesia ni Cristo, ang mga tumutuligsa gamit ang social media ay kadalasang nakatago ang pagkakakilanlan o identity. Wala naman silang ibang layunin kundi ang makapanggulo lamang sa iglesia. Subalit kahit may mga nanggugulo pa sa iglesia, matibay ang pasya ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Maninindigan sila sa pagtataguyod ng pananampalataya. Lahat ng kumalaban sa sugo ay nangapahiya at hindi nagtagumpay. Isang matibay na patotoo na tinupad ng Diyos ang mga pangako sa sugo na siya'y aalalayan at hindi iiwan. Hindi niya pinabayaan ang iglesia na kapag tatag siya ng mga ministrong mananampalataya at hindi umiwan sa prinsipyo na itinuro ng sugo at awa ng Diyos, kabilang ako roon. Pagkatapos ng halos 50 taon ng walang patid na pamamahala sa iglesia, ang kapatid na Felix Manalo ay pinapagpahinga ng ating Panginoong Diyos. Mga mahal na kababayan at mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, isang malaking kawalan ang natupad nang mamatay si kapatid na Felix Manalo noong Abril 12, 1963. At dahil dito, isang bagong tagapamahala ang magtataguyod ng Iglesia ni Cristo sa katauhan ni kapatid na Eranio Manalo. Nalumbay ang buong iglesia sa pagpanaw ng sugong lider, subalit ang ipinalit ng Diyos ay isa ring mapagmahal at mapagmalasakit na lider, ang kapatid na Eranio G. Manalo. Nang humalili ang kapatid na Eranio Manalo, ay marami pa rin ang tumuligsa sa iglesia. Kabi-kabila ang nang-usig, may mga lumaban, subalit lalong tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa sugo na ang iglesia ay hindi pababayaan. Hindi nagtagal, ang Iglesia ni Cristo ay nakarating sa malayong kanluran. Ginanap ang unang pagsamba ng Iglesia ni Cristo sa Eva Beach
Honolulu, Hawaii noong July 27, 1968 na siyang simula ng paglaganap ng iglesia sa kanluran. Ito ang simula ng lalong paglawak ng gawain ukol sa pagliligtas, naging pambuong daigdig ito. Naitatag ang marami pang lokal at distrito ng iglesia. It is with deep regret and sorrow that I inform the entire membership of the Iglesia ni Cristo and the nation that our beloved leader, our executive minister, Brother Eranio G. Manalo, passed away at his home at 3:53 p.m. yesterday, August 31, 2009, at the age of 84. Dumating ang panahon na pinapagpahinga ng Diyos ang kapatid na Eranio Manalo at ang humaliling tagapamahalang pangkalahatan ay ang kapatid na Eduardo V. Manalo na ang damdamin, pagmamalasakit at pagmamahal sa iglesia ay katulad ng sa sugo at sa kapatid na Eranio Manalo. Sa tulong at awa ng Panginoong Diyos, ang Iglesia ni Cristo sa ilalim ng kasalukuyang pamamahala ng kapatid na Eduardo Manalo ay nagpatuloy sa mabilis na paglaganap nito sa iba't ibang panig ng mundo. Nakarating na ang gawaing pangangaral ng Iglesia ni Cristo sa 168 na bansa at teritoryo at may mga kaanib na ito na kinabibilangan ng 152 na lahi ng tao. Natupad ang lahat ng ipinangako ng Diyos sa kanyang sugo at sa Iglesia ni Cristo na ating kinabibilangan. Walang pagbabago sa lahat ng mga aral na itinuro ng sugo. Ito ang patuloy nating sinasampalatayanan at patuloy nating sinusunod. Napakasarap ng pagmamahal ng bawat namamahala sa iglesia. Mula sa sugo, daman-daman ng buong iglesia kung paano dapat madala ang mga kapatid, lalo na sa ating kaligtasan. Ang kapatid na Eranio Manalo, ang kapatid na Eduardo Manalo, iisang espiritu ang naramdaman ko mula nung ako'y natawag sa iglesia, na nararamdaman ko lalo na sa aking mga pagsamba at mga pananalangin sa Ama. Nang sabihin ng Diyos sa hula niya sa kapatid na Felix Manalo, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Tinupad ng Diyos ang lahat ng pangako niya. Hindi niya iniwan ang kapatid na Felix Manalo. Buhay na po namin yung pag-abot. Pag tumutupad po ako
nararanasan ko pong kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Napapalakas po kami. Hanggang kunin po ng Panginoong Diyos ang aming buhay. Sasamba po kami hanggang wakas. Yun lang yung sinasabi ko sa kanila. Basta lagi ninyong uunahin ng Diyos sa buhay ninyo. Kasi tinuturo naman sa atin, basta't ikaw matuwin, hindi ka pabagay. Kahit anong dumating sa buhay namin, hindi ko iiwan ng iglesia. Ako po, maging ang aking buong sambahayan, ay nangangako sa pamamahala, lalo higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos, na kami ay hindi bibitaw sa aming tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dahil ito po ay bahagi na ng aming buhay. Hindi magiging makabuluhan ang aming buhay kung mawawala pa kami sa pagtupad ng aming tungkulin. At kung paanong tinupad ng Diyos ang mga pangako niya sa sugo ng Diyos sa mga huling araw sa kapatid na Felix Manalo, tinupad niya ang mga pangako niya sa pamamahala ng kapatid na Eranio Manalo. Nang pumanaw ang kapatid na Felix Manalo, itinindig ng Diyos ang kapatid na Eranio Manalo. Hanggang ngayon, sa kasalukuyang pamamahala ng kapatid na Eduardo Manalo, tinutupad ng Diyos ang pangako niya sa Iglesia ni Cristo. Kung ano ang Iglesia ni Cristo ngayon ay katibayan ng katapatan ng Diyos sa pagtupad niya ng kanyang mga pangako sa kapatid na Felix Y. Manalo. Sa loob ng halos 112 taon ay tinamasa ng Iglesia ang matagumpay at walang patid na pagpapala ng Diyos.